Okay, meron po akong gagawing video mamaya tungkol po sa resurrection ni Lord Jesus Christ. Pero bago po yon, sabi ko unahin ko muna itong gawin. No? Record muna ako maski sandali lang dito sa topic na ito dahil nakakabahala. Most of the people in the institutional churches don't know the gospel of Jesus Christ. Would you believe? They grew up there doing a lot of religious activities, programs, no? Mostly programs, diyan sila marunong, events right now. But if you're going to ask them the simplicity of the gospel, wala silang may bibigay na matinong sagot. May tinanong ako, sorry po, maingay yung tuta namin, ano ang gospel? Ang sagot ba naman sa akin, nakakalungkot po, matagal na po ito sa church. Ang gospel ay mahalin ang kapwa. Ay, what is that? Kayo ba hindi kayo mababahala sa ganong sagot? Tapos, syempre, nandun sa church na yon, tinanong ko na rin, bakit kayo nagsisimba? Bakit kayo nag-church? Para daw mabawasan ang kasalanan. So, nasaan ang gospel? At saka mostly, ng mga churches na mga ganyan, ang kanila pong ipinapangaral, tithing. Maniwala kayo sa akin. How to gain money. So, it's something na nakakabahala po. We need to tell them the real gospel. Okay, ito po ang gospel. Christ died for us to pay for our sins. After 3 days, nabuhay siya mag-uli. That's the good news. And anyone who will believe in Him will have eternal life. That's the good news of the gospel. Many people, sad to know or sad to say, hindi po nila batid yan. Okay? So, yung mga preachings ngayon, pansinin po ninyo. Madalas kung ano-anong ipinipreach, may nakikita ako dito. Before you scroll down kanya, pag pray mo na kita, pinag-pray mo, hindi mo sinabi ang gospel. Kaya kami, mga pure grace believers, kami po ay full assured na sinasabi namin ito. Ang gospel ang dapat nating ipagkalat o imarites sa mga tao. Ako nag-preach ng end times, nag-preach ako ng iba't ibang tawag dito, topics, pero talagang nililid pa rin ako talaga doon sa gospel. Gospel means you believe in Jesus' finished work. Ang gospel, namatay siya, nilibing, nabuhay. Amen? At sino mang mananampalataya sa Kanya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Bigyan nating diin yon yung blood niya na napakahalaga. His blood is very important. Ito ang hindi mo dapat deadmahin, yung kaligtasan. Marami pong tao ngayon biglaan pong pumapanaw. Narinig na ba nila ang gospel? Tandaan nyo, faith cometh by hearing and hearing the word of Christ. Ang totoong salin po niyan sa Griego, hindi word of God hearing the words of Christ. Ibig sabihin, yung gospel, yung ginawa ni Jesucristo sa cross, ito ang inyong ipapangaral. Marami po akong pwedeng i-recommend na pakinggan nyo maliban sa akin. Siyempre, si Rene Rowland. Isa po siyang American na preacher. Babae po siya. Tapos si Buzz Reichken. Yan ang aking nire-recommend. I think isa po siyang, kung hindi ako nagkakamali, German siya, no? Pero, siyempre, English yung mga vlogs niya. Ayan ang aking nire-recommend sa inyo. Pakinggan nyo yan. Dalawang yan. Dahil yan, dalawang yan, napakamatapat sa gospel ni Jesus. Alam nyo, ang buhay ng dalawang yan upside down din. Nakikita po natin, no? Pero hindi sila tumitigil to preach the real gospel. May mga kaibahan kami ng mga yan kasi si Rene Rowland, hindi siya naniniwala sa eschatology na Parang ang paniwala ni Rene Rowland, AD 70, parang ganyan. Doon sa tinatawag na eschatology. Pero okay lang yon. Importante, pareho kami ng view sa gospel. It's only by believing in the finished work of Jesus. Si Buzz Reichken, yan ang kapareho namin dahil hindi rin naniniwala si Buzz Reichken sa institutional church parang kami. Hindi rin siya naniniwala sa tithes parang kami. Hindi kami naniniwala sa tithes. Naniniwala kami doon sa
pinasya ng puso to give. Kasi yung ibang institutional churches, sad to say, ang kanilang topic ba naman sa church? Tithing? Ano ka ba? Ang tithing po sa mga Hudyo, hindi ka naman Hudyo eh. Why are you doing that? Tapos magbibigay ka malakyas. Malakay 3:10 eh. Threaten nang nangyayari. You're threatening the people eh. Kung di magbigay, what? Actually, nangangaral, diba? May mangyayaring masama, ganun. May mga delubyo, mga debug. Hindi po totoo yun. We're in Christ already. Sabi ng Galatians chapter 5 verse 1, pinalaya na tayo. Manatili tayong malaya. Huwag ganyan. Diba? So, yan ang mga pure grace preachings na dapat pakinggan natin. Kasi nandiyan po nakapaloob ang gospel. Not a day pass na hindi nila i-share ang mabuting balita ng Panginoong Jesucristo sa kanilang mga vlogs. Laging nandiyan po yan. Laging present yan. Again, Rene Roland and Basa Rijken. Yan dalawang lang yan po ang pwede kong i-recommend sa ngayon. Kasi sila po talaga yung pure gospel believers na nakita ko. Na napakamatapat. Sobrang tapat nila sa sharing the good news. Okay? So, ito po na nakakalungkot sa mga churches po, lalo ngayon po ay linggo, no? Nagpuntahan sila sa mga churches, institutional churches. Kami dito lang sa bahay, relax, di ba? Every day is the same, walang pinagkaiba, no? So, kung may nakitang mga pwedeng mag-gather, kahit anong araw pwede, wala pong special na araw na isa lang. Pagkat lahat, every day is a rest day, we're in Christ already. Okay? So, a blessed Easter po sa ating lahat at naway itong Easter kasabay ng paggunita natin sa muling pagbangon ng Panginoong Jesucristo sa kanyang libingan. Naway bumangon na rin sila sa libingan ng mga maling aral, no? At ma-resurrect. At tignan ng pure grace, pure gospel of grace ni Lord Jesus Christ. Sapagkat yan lang po ang magdadala ng kaligtasan. Forgive me for the dogs, maingay po sila. Kaya kung hindi po kayo subscriber sa channel natin, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video. Share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Christ. Thank you. And Jesus truly loves us all. Abangan nyo po yung resurrection vlog natin tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoon. So, may mga special revelations po kasing nakapaloob doon. Okay? So, maraming pong salamat. Jesus truly loves us all.